Thank you po. Yun, oh, sabi niya. Thank you po. Yan. So, eto na nga. Kwento ko na nga po sa inyo. Yan. Kwento ko na nga po sa inyo, no, na nung September 15, dumating po yung sisters ko at yung mama ko dito sa bahay namin. Yung isang sister ko po sa sa Tokyo na siya nakatira, and may husband na rin siya na Japanese. Kinasal sila last year. No, 2 years ago na March. Tama ba? Oo, March 2 years ago. Yan, kinasal sila. Tapos, yung kakambal niya, may asawa na din na Filipino naman. Kinasal sila last year, February. Ayun. Tama ba? Wait, this year ba? Bakit ganun? Nasa September pa lang tayo. Wait lang. Hindi, this year pala sila kinasal, February. Oo, ayun. September tayo ngayon. This February, kinasal sila. Yung isa kong sister kinasal last year of March. Ayan, okay. Medyo naguluhan na ako sa year. Ayan. So, yun po. So, yung magkambal na yun, pumunta sila dito sa amin nung Sunday. And then, yung mama ko naman, dumating Sunday din, no, from the Philippines. And then, yung isang, yun nga, yung sa kambal, yung isa sa kambal ay galing sa Philippines. Ayan po. So, kung nakita nyo sa Facebook, yung in-upload ko na video, yung una kong sinundo, or una kong minute ay yung yung sisters kong kambal. Kasi, magkahiwalay yung flight ng sister ko at ng mama ko. Yung sister ko, umaga yung flight niya. Yung mama ko, hapon. So, gabi na siya dumating. Ayun. So, magkaiba sila. Same day, pero magkahiwalay sila ng flight. Ayan. So, nauna ko sinundo yung sisters ko. Tapos, sa airport, sinundo namin si mama. Yung sisters ko kasi, wait lang, ang gulo ng kwento ko, diba? So, ganito yan. 15th nga yung flight nila. Yung sisters ko kambal. Okay? Yung isa galing sa Pilipinas, yung isa galing sa Tokyo. Yung flight nung galing sa Pilipinas, morning. So, yung galing sa Tokyo, sinundo niya yung galing sa Pilipinas. So, nagkita sila sa airport. And then, pumunta sila dito sa amin. Sinundo ko na lang sila sa bus station. Ayan, kung nakita nyo yung video sa Facebook ko, sa Mama Shek Facebook page. Ayun. So, nauna ko silang sinundo sa bus stop. Kasi, sila na yung nagkita sa airport. Ayun. And then, kinagabihan, that day, sinundo naman namin ng asawa ko, yung mother ko, sa airport. Ayan. Okay? So, yun. Kaya ganon. Magkaiwalay sila ng, ng dating dito sa Japan. Ayun po. So, yan nga. And then, that's Sunday. And then, pagka Monday ay, birthday celebration ng bunso kong anak. So, 1-year-old na siya. So, yun nga, kung nakita nyo sa Facebook page, nag-upload ako doon ng mga pictures namin, no? Pictures ni baby, ayan. And nakapag-live stream din ako during her birthday party. Ayun po. So, yan, follow nyo kasi ako sa Facebook para updated pa rin po kayo sa, sa kaganapan sa life namin, yan. Hello po. Ayun. Ay, nakasubaybay po. Ma'am, marami po ako natutunan. Sinusubaybayan sa YouTube at Facebook. Thank you so much po. Ayan. YouTube and Facebook sila nakasubaybay. Thank you po. Yun nga po. Sa mga nasa Facebook naman po, ang aking YouTube channel po ay Shekmats Japan. Okay. So, yun. So, nung sinundo namin yung mama ko, kaya pala medyo natagalan siyang lumabas dun sa, dun sa arrival area. Kasi pala, nahuli. Sinabi ko na sa kanya bawal. Yun, sinabi ko na sa kanya bawal magdala ng malunggay. Kasi nga po, buntis yung isa sa kambal. Yung nakatira sa Tokyo, manganganak siya this October. Kaya, that's why yung mama ko and yung sister ko ay pumunta dito para mag-alaga dun sa isa kong sister na manganganak this October. Ayun. Nasakto lang din na celebration ng birthday ng anak ko, kaya
yun, the day before yung birthday celebration, ay nakarating sila dito sa Japan, which is very good timing, no? Ayan. So, yun nga, naharang pala yung mama ko sa immigration. Yun. Bawal kasing magdala ng mga gulay-gulay. Ayun. So, yung aso daw, inupuan yung ano niya, yung maleta niya at nakumpiska yung malunggay niya. Okay, so nagdala siya ng malunggay para sa kapatid kong buntis. So yun, so bawal nga po yung fresh. Tapos, meron siyang mga dalang suman at saka mga lutong ulam. Ayun, pero yung mga ginataang ulam na dala niya, hindi kinuha. At saka yung mga suman na dala niya, hindi kinuha. Kasi wala namang meat yun. At saka luto naman yung food na yon. So, pag may meat, bawal. At saka pag fresh na gulay, bawal. Yun. Though may mga nakakalusot pag hindi na tsempuhan ng aso kasi may mga dogs dun sa airport na talagang uupuan talaga nila yung yung maleta mo, or uupo sila sa harap ng maleta mo para pag may naamoy sila, yun. So, check ng officers kung ano yung laman. Yan, talagang iisa-isahin yung laman ng maleta mo. Yun. And then, yung friend ni mama, nakasabay niya sa flight, si tita, binuksan din yung bagahe niya, and bawal pala yung mga, I don't know kung ultimately bawal talaga, pero binuksan yung bagahe niya. Yung mga dala na sinabihan siya na next time wag na siyang magdala or next time bawal na daw was mga canned goods, mga corned beef, ganyan, yung sa Pilipinas, yung Delimondo na corned beef, canned goods, ganyan. Pero, hindi naman kinumpis ka. Sinabihan lang siya na next time bawal, pero this time parang warning lang. Pinadala pa rin sa kanya, nakalusot pa din yung mga canned goods na yun. Pero bawal daw next time. Yun. So, bakit nila pinalusot? Ayan. Pero, yun yung sabi sa kanya na sinabihan siya. Binuksan din yung bagahe niya, and yun nga, sinabihan siya na next time daw, bawal na daw. Yun. So, mahigpit yung, immigration, of course, yung customs. Yun. Pagdating sa mga, yun nga, sa mga pagkain, sa mga fresh, ayan, tsaka sa mga pagkain na may mga meat, ganyan. Yun. Pero, ano pa ba yung ibang dala ni mama na binuksan, pero okay lang na makalusot. Okay lang daw yun. Basta bawal lang yun nga, malunggay, ganyan. Tapos may nag-comment naman na ang kinuha daw sa kanya, munggo. Kinuha daw dun sa asawa niya ay munggo, no? Ayun po. Yan. At saka, bawal yung mga fake na mga brands. Kasi last time parang may dumaan sa news feed ko na may Pilipinan na harang yung mga dala-dala niya kasi bawal talaga yung mga mga fake na Gucci, fake na bags, wallets, damit na may mga brand names na fake. Ayun po, bawal po. Yan. So, next time, yan ang gagawin nating topic kasi parang naging nasa news yun na merong Filipina na na-raid pa nga yung bahay niya, ganyan. So, anyways, yun nga po. So, hindi lang ako sure sa kung magkano yung magiging fine. Halimbawa, nahulihan ka, tapos next time is nahulihan ka na naman. Hindi ko alam kung magkano na magiging multa nun. Yan. Pero naalala ko, meron akong friend na ang kinuha naman sa kanya that time was a few years ago to mga hotdog yata, tsaka tocino, yung mga ganun, mga hotdog tocino. So, na ilang kilo. Ilang kilo yung dala niya. Hindi niya yun pambenta, pang sarili niya lang talaga na consumption yun. Pero, since mga ilang kilo din yun, at saka yun nga, na-detect na may dala siyang ganun, sinurrender niya lahat, syempre. Ayun. I think ganun naman talaga yung dapat mong gawin, no? Hindi mo na kailangan makipaglaban. Meron ako nakita dati na ibang lahi na kinukumpiska yung mga yung mga dala-dala niya ng mga food na may something doon. Hindi niya talaga gustong i-let go. Talaga nagwawala siya, umiiyak siya, ganun. Yung ibang lahi siya.
Yan. Pero yun nga kasi, pag sabi kasing bawal, tas na-tsempuhan ka na bawal, let go mo na, huwag mo nang ipaglaban. Mahirap pa yun. Ipaglalaban mo, bawal nga po, di ba? Ayun po. Hello po. Um, Ayan. Hello po. Watching from Caloocan. Miss Antoinette Esguera. Ayan, shoutout po sa inyo. Lagi po ba kayong may online class sa YouTube? Mga what time po para maka-join po ako from Turkey? Yung online class ko po sa YouTube, depende po sa availability ko. Ayun. Pero, I try na, actually, hindi ko tinatry eh. Gusto kong gawin, pero hindi ko matry. Kasi nga po, nahirapan pa ako ngayon i-balance yung time ko dahil nga yung 4 kids nga po eh, medyo makamama. At saka, mahirap talaga kasi gagawa ng homework, magpapaligo, after 3 p.m., magdadatingan na po yung mga yung mga anak ko from school. So, from 3 p.m. hanggang gabi, medyo busy-busy na talaga. Pero dahil nandito yung sister ko, tutuloy siya dito sa amin, try ko makapag-live stream ng lessons, no? Meron tayong whiteboard sa likod. Ayan, ang laki-laki ng whiteboard ko sa likod na binili ko talaga yan. Alam nyo ba na na isa yan sa mga una kong pundar sa pag-YouTube. Ayan. Gusto kong gamitin, of course, pero yun lang talaga po. Wala po talaga akong masyadong maraming time. Nagdala ako dati ng choknat at pulburon na wala dyan. Okay naman. Okay lang po yun, no? Mga choknat, pulburon, tinapay, mga ganyan. Wala pong problema. Ang bawal, last time, magkasama kami ng kapatid ko, ang dala na, mama ko din. Mama ko, ang na-confiscate sa kanya, Chicken Joy. Chicken Joy yata yun. Chicken Joy, na-confiscate sa kanya. Tapos, nung kasama ko naman yung kapatid ko, ang nakuha is yung tira niyang hamburger na dapat kakainin yun sa sa eroplano. Yun dapat baon namin, no, sa eroplano. Kaso, hindi niya na nakain sa eroplano, hindi niya na naubos. So, pagbaba namin ng airplane, hindi namin tinapon. Nandun pa din sa bag niya. Hindi kami nakalagpas dun sa nandun na kami sa may kuhaan ng baggage counter, baggage, conveyor. Umupo yung aso dun sa tabi niya. Ayun. Kasi nga, meron siyang burger sa bag niya. Ayun, naamoy talaga yun. Grabe talaga yung amoy ng burger, di ba? So, talagang unang amoy ng aso siguro, oy, may burger doon. Doon tayo. Ayun. So, yun po, bawal. Pero hindi naman nagkaroon ng fine or anything. Yun nga, tinanong ko nga si mama kanina, sabi ko, mama, kinuha ba yung passport nyo? Tinignan ba yung passport nyo nung binuklat yung bag nyo? Ganyan. Hindi naman daw. Tapos yung sa sister ko, I remember that time, hindi rin yata kinuha. Parang kinuha lang yung pinaka-burger. Tsaka yung tinignan din yung laman ng bag. Pero, hindi siya kinuhaan ng passport. Parang ganon. If naaalala ko ng tama, ha? Pero kanina tinanong ko si mama, sabi niya, hindi din daw siya kinuhaan ng passport, no? Yun nga, may dala siyang malunggay. Ayun po. Yan. Pero, eto, yung kapatid ko, dahil magkaiba sila ng flight, yung kapatid ko naman, may dala din siyang mga canned goods. Pero, hindi naman pinuntahan ng aso or what. Pero yung kasama ng mama ko na tita, friend ng mama ko, yun nga, tinignan yung bag niya dahil dun sa canned goods. So, ayun. Tsempo-tsempuhan lang po talaga. Siguro, paswertihan lang din. Pagka natsempuhan ka ng dog at lumapit sa'yo, ayun, sorry na lang. Pero pag hindi ka napansin ng dog at nakalusot ka, swerte mo siguro yun. Pero yun nga, nagtataka ako na sinabihan siya na okay yung canned goods this time, pero next time hindi na pwede. So, bakit hindi na pwede next time kung ngayon pwede? Ayun lang. So, anyways, ayan. Siguro pagkain galing Tokyo sa Pilipinas, hindi upuan ng aso.
Ano daw? Ano pala yon? Joke niya pala yon. Hello po, Sebastian. May joke siya. Pag siguro, pagkain galing Tokyo, Tokyo sa Pilipinas, hindi upuan ng aso. O yung Tokyo, Tokyo na restaurant sa Pilipinas. Ayan, tapos dinala mo dito sa Japan, no? Hindi upuan ng aso. Ayan, sige na, have ang iyong joke. Ayun po. So, yun, ingat-ingat lang po, no? Sa immigration, may mga bawal, ganyan, and um, it's risky actually na magdala talaga ng mga ganyan. Pero paswertihan din, yung iba, swerte, nakakalusot kayo, sasabi nila, oh, nakalusot kami, ganyan. Yung iba naman ay talagang napapansin ng aso at hindi makakalusot yung mga dala nyo. So, ano, I don't know if it's worth the risk, pero kayo, ayan, kayong bahalang mag-decide niyan. Pero, ako nga sabi ko kay mama, huwag ka na magdala ng mga, bawal yan, ganito, bawal yan, ayan. Nagdala pa rin siya ng, ng fresh na malunggay. So, ayun, goodbye malunggay. Hello po. Sa inyo po ako unang natuto ng Japanese language. Thank you so much, Mercy. Dita Aldamar. Yan. Shout out sa'yo. And thank you so much po sa panonood ng aking mga Japanese videos. Baka po may advice kayo sa mga nag-aaral pa lang sa Nihongo kasi na-select po ako ng employer ko ngayon. Mag-uumpisa lang po klase namin sa Nihongo. Baka po may maipayo po kayo sa akin, ma'am. Salamat po. Sabi ni Renz TV. Una sa lahat, Renz TV ay congratulations po sa inyo dahil na-select po kayo ng employer. At yun nga, sabi nyo nga po, mag-uumpisa na yung inyong Nihongo class. Well, good luck. Mahirap po yung Nihongo. Ang ma-advise ko lang po sa inyo ay wag lang agad susuko, no? Kasi of course, it's another language na pag-aaralan natin. Sabi nga yung pag-aaral ng Nihongo, para kang nag-aral ulit ng engineering. Ng 4-year course, 5-year course na engineering, 'di ba? From scratch talaga yung pag-aaralan mo. Pero, siguro celebrate yung mga small wins. Halimbawa, nakakabisado ka ng vocabulary for siguro first lesson, nakabisado ka ng mga 10, 15 na vocabulary words. Very good. Ayan, sa susunod, i-review mo lang yan ng i-review. And kasi, yung pagre-review po ay napaka-importante. Hindi porket sinabi mo, napag-aralan ko na yan. Ayun. Hindi yun one time, big time lang. Kailangan paulit-ulit. Kasi, pag hindi mo inulit-ulit, mawawala rin yan sa isip mo. Minsan nga, kahit napasa mo na yung test pasa mo na yung JLPT, Japanese Language Proficiency Test, pero hindi mo nire-review, hindi mo ginagamit yung pinag-aralan mo, hindi mo tinatry magsalita, hindi ka na nagbabasa ulit ng mga Japanese readings, or hindi mo na ginagamit yung natutunan mo, mawawala din po yan sa isip nyo. Okay? So, the more you practice, mas tatatak yan sa isip nyo. At saka, yun nga, be happy with yung mga small steps na improvement po. Yan. Kasi hindi tayo agad magiging fluent. Kasi language yan. Hindi po yan something na skill na kapag nakapag-drive ka, ang galing mo na. At hindi mo na malilimutan ulit mag-drive. Ang language po, it's a skill na na tumatatak lang yan sa isip natin after many months, years of practice. Okay? Ayun po. Yan po ma-advise ko sa inyo. Huwag po agad mag-give up kasi una pa lang alam na natin na mahirap ang language na yan. Pero, kapag talagang seryoso ka mag-aral, talagang it will be beneficial sa'yo kapag nasa Japan ka na kung marunong kang mag-Japanese. Ayun po, Renz TV, good luck po sa inyo. Yan. Claire Igros watching from La Union. Hello po. Hello! Ayan. At sa mga, parang may nakita ako kanina na nanonood. Ayun shout out kay Dexter Valiente, dati naming student. Ayan. Charlene Nakamura. Ayan, mga dati nating students sa Japanese language lessons. And
sa mga gusto pa pong ano, mag-aral ng Japanese language, next opening namin will be December, okay? So, para yun sa gustong mag-JLPT sa next July, okay? So, December tayo mag-umpisa ng class, and welcome kayo to join. Dexter-san, ayan, message kita mamaya. Sa mga gustong mag-N4 and N5 levels, ayan, next December po, ayan, abangan ninyo. Yan. Hello po, Teacher Shek, sabi po ni Sir Ronaldo Nuque. Ayan. Miss Sally Santos from Marulas, Valenzuela. Hello po sa inyo. Ayan nga. Kaya, yan. 'Di ba? Ayun lang. Yes po, ilang linggo na po ako nag-aaral ng hiragana. Hiragana pa lang mahirap na po, no? Yan. Pero kasi, hiragana is the first thing na dapat nyo pong matutunan. Yan. Shek, I miss your kids. Sabi po ni Ma'am Lourdes Amosco. Ma'am Lourdes, check nyo po yung aking Facebook kasi nandun po ako nag-upload ng mga videos po ng mga kids about our life, ganun. And ito nga, isa sa mga iniisip ko ay kaya pwede kong maging iba pang content dito sa channel ko. Kung meron kayong request, let me know. Kasi, of course, Japanese language, isa na yan sa magiging content natin. Lagi nang merong Japanese language. Pero, aside from Japanese language lessons, ano po yung gusto nyong makita dito sa, sa channel na to? Of course, bukod sa pagla-live ko, katulad nito, chika ko sa inyo yung mga a little bit about culture, life in Japan, ayan, mga do's and don'ts sa Japan, ganyan. Yung abot ng aking abot ng aking kaalaman at kakayanan, at yung mga na-experience ko na ng mga bagay. Kasi hindi naman ako makapag-share ng mga bagay na wala akong knowledge kahit konti or wala akong na-experience kahit konti. So, yun. Based on my experiences lang at saka based on my knowledge lang. Ayan. So, kung meron kayong request, let me know. At saka pala, I'm inviting yung mga YouTubers or content creators for a collaboration. So, kung meron kayong kilala na YouTuber or content creator na gustong makipag-collab with me, something na related to Japan, ha? Like, halimbawa, nag-a-apply sila papuntang Japan, or nasa Japan na sila. Tapos, YouTuber sila or content creator sila. Ganon. Yun. Let me know para makagawa kami ng collaboration. Ayan. So, parang gusto ko kasing gumawa ng series about sa work in Japan and life in Japan na meron akong kasamang ibang tao. Yung hindi lang ako yung nakikita nyo. Ayun po. Yan. Sabi po ni Miss Lourdes, daily life activities of your kiddos. Ma'am Lourdes, ayun nga po, as I've told you before na ito nga pong aking channel started sa life vlog, daily life talaga, family vlog po talaga. Kaso kasi, mahirap po kasing i-maintain yung family vlog dahil hindi ako araw-araw nagvo-vlog, hindi rin ako weekly nagvo-vlog, parang lulubog lilitaw lang talaga ako. Ayun po, sa pagvo-vlog, no, sa daily life. Pero, kung nasa Facebook po kayo nakasubaybay, almost every other day naman, meron po akong posts sa Facebook about my kids and our life. Kaya, yun po, sana po ma-check nyo po yung aking Facebook account. Ayun. Ayun lang, yun ang gusto kong i-share sa inyo. So, nandito na nga po ang mama ko and sister ko. And next time may i-share pa ako sa inyo about sa bakit magkaiba sila ng visa. Ayun, meron kasing magkaiba kasi sila ng visa na grant. So, chika ko sa inyo next time, okay? So, yun, hanggang dito na lang po muna yung ating live stream. Bye-bye po, and yun, see you po sa inyo. Kung meron po kayong mga gustong sabihin sa akin, email nyo ako or message.
Ayun po. Email me or message. Kaya so, bihira po ako mag-check ng mga messages ko sa page. Pero nag-check naman, paminsan-minsan. Ayan po. So, delayed lang po siguro ang responses ko. Ayan. Anyways, yun po. Maraming salamat. See you po. Bye-bye. Kuya Romel, hello. Thanks for watching. Bye-bye po. Bye-bye, bye-bye. Thank you so much po.